Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung saan nga ba talaga galing ang tinatawag nga nating Devil Fruit at kung bakit nga ba nawawalan ng kakayahan ang user nito na lumangoy. So kunting information nga lang guys about sa Devil Fruit. Ang Devil Fruit guys ay misteryoso at distinctive fruit na nakakalat nga sa buong mundo at kilala nga ang Devil Fruit na ito sa pagbibigay ng superhuman power sa kung sino man ang makakakain nito. Pero yun nga, ito ay merong kapalit. Kung sino man ang makakain nito ay mawawalan ng kakayahan sa paglangoy. Ang bawat Devil Fruit ay unique at walang pagkakatulad. Wala ding Devil Fruit ang may pagkakatulad ng powers. Bukod pa dyan, ang Devil Fruit na ito ay merong 3 groups or 3 classes. Una ay ang Zone kung saan ay binibigyan nito ng user ng kakayahan to transform into animals as well as animal hybrid. Ang ikalawa naman ay ang Logia, kung saan naman binibigyan nito ng kapangyarihan ang user to create, control, and transform ang kanyang katawan into a natural element. Ang ikatlo naman ay ang Paramecia, which offers any of vast array of strange ability na hindi nga nagfi-fit nga sa other 2 categories. Ang mga Devil Fruit nga na ito ay nagkaroon nga ng malaking role sa One Piece at hindi lang yan dahil ang Devil Fruit rin na ito ay hindi maitatanggi na nagkaroon ng massive part sa One Piece at ang kanilang importance will only increase as the story now edges closer to its end. At halos lahat ng karakter sa series ay taglay nga ang Devil Fruit, maski nga ang bida sa series na ito na si Monkey D. Luffy ay taglay din ito. Pero ito nga guys, kahit gaano nga kalaki ang naging bahagi ng Devil Fruit sa series at kahit ilang taon na nga din natin nakikita ang Devil Fruit, ay still kakaunti pa lamang ang impormasyon na ating nalalaman tungkol dito, kung saan ang ilan sa mga impormasyon na ito ay mula nga sa kwento at sabi-sabi ng mga karakter sa series o kaya naman ay description nga sa kung gaano nga kalakas ang isang Devil Fruit. Kahit na nga ang dahilan kung bakit nawawalan nga ng kakayahang mag-swimming ang makakakain nito ay isang malaking misteryo pa rin at hindi pa nga rin ito fully confirmed. Maging sa kung saan nga galing ito ay hindi pa rin ganun kalinaw. Kaya naman sa video ito pag-uusapan natin yan. So una nga muna nating pag-uusapan ay kung saan nga kaya nanggaling ang Devil Fruit. Sa pagkakatanda ko guys, kung hindi po ako nagkakamali, ang kauna-unahang Devil Fruit na inintroduce sa atin ay ang kinain niyang Devil Fruit ni Luffy. At habang patagal nga inilabas na nga sa series ay may paunti-unti na nga ring informasyon ang ipinapakita dito. Pati nga ang pinanggalingan nga ng Devil Fruit ay hanggang sa ngayon ay hindi pa nga rin ganun kalinaw. In Dressrosa, ang rebirth cycle ng fruit ay inexplain nga sa atin at ngayon sa Egghead Island arc, sinasabi na ni-reveal na nga daw finally ni Oda ang sagot on how this Devil Fruit came into existence. Ayon kay Dr. Vegapunk, ang Devil Fruit ay lumitaw dahil sa imagination or a want for something. Throughout the history, maraming tao ang humiling for a certain power to exist. For instances, may mga tao din na humiling for the power to control fire or kahit na nga ang power to control ice. At ang mga pagnanais nga nilang ito ended up being manifested bilang Devil Fruit at some point sa history ng One Piece world. Pero ang dahilan nga sa kung papaano nga nangyari ito ay nananatili pa ring misteryoso. Pero marami na din naman sa atin na One Piece fans ang kinukonsidered nga na ang informasyon na ito ay napakalaking informasyon na isiniwalat nga ni Oda. At ayon pa nga kay Vegapunk, ang bawat Devil Fruit ay simply possibility for human evolution. At ayon pa nga sa kanya, ang lahat ng Devil Fruit na nag-i-exist ang many branches nga ng human evolution. Pero kahit na nga ganon, kahit ano pang powers nito, at the end of the day, ito ay mananatili pa rin na very much unnatural at against pa rin sa law of nature. Pero ito nga guys, bukod nga sa sinasabi ni Vegapunk about nga sa existence nga ng Devil Fruit, may isa pang ang teorya sa origin nga nito kung saan sinasabi sa teoryang ito na ang origin nga ng Devil Fruit ay maaaring mayroong connection sa medicine.
Ayon sa teoryang ito, kung mapapansin, ang devil fruit ay plant, suggested that the reason almost all devil fruits ay mayroong stems of some kind kahit saan mo man ito makita or ma-reincarnate. Ito ay dahil sa ang devil fruit na ito ay lumalaki sa puno na makikita sa sulok nga ng mundo ng One Piece, katulad na lamang ng Treasure Tree Adam or Sunlight Tree Eve, na kung saan may possibility na dito nga nanggaling ang devil fruit. Dahil dito sinasabing ang mga doctors nga daw sa One Piece ay merong special knowledge and connection to plants kung saan ito ay maaring totoo. Karamihan nga sa doctors nga sa series even named after nga sa plants. Kung mapapansin, si Chopper ay meron ngang knowledge about nga sa plants and medicine, as he able to enhance ang kanyang zone type devil fruit upang nga makapag-provide ng multiple forms and specialized transformations compare nga sa ibang zone user. Mula nga sa teorya na yan, makokonek or mai-explain dito on how this medical knowledge could be responsible sa kung paano nga si Blackbeard ay nagtaglay nga ng dalawang devil fruit, at ito ay dahil sa connection ng plants and medicine. So yan nga guys, ang isa pa nga sa sinasabing origin ng devil fruits or yung teorya nga about nga sa pinanggalingan ng devil fruit. At kung mayroon pa nga kayong additional details or teorya about dyan guys, ay i-comment nyo lang. So dumako naman tayo dito guys sa tanong na bakit nga daw hindi nakakalangoy ang user ng devil fruit. Para sa mga pirates na ginugol na nga nila ang halos buong buhay nila sa dagat, napakahirap na mawalan ng kakayahan upang lumangoy. Pero kahit na ganito, marami pa rin sa kanila ang pinilingang kumain ng devil fruit. Ayon kay Vegapunk, based na rin dun sa sinabi nga niya about sa existence ng devil fruit na possibility of human evolution through desire, evidently ito ay against nga sa batas ng kalikasan, at ang sea or dagat ay isa nga sa manifestation ng Mother Nature hates devil fruit user for it. Dahil dito, ang mga gumagamit nga ng devil fruit ay mawawalan na nga ng kakayahan sa paglangoy in what is basically a nest of nature itself. Ayon pa kay Dr. Vegapunk, ang mga gumagamit nga ng devil fruit ay makasalanan sa mata ng inang kalikasan, at ang hindi nga paglangoy ay ang siyang kanilang kaparusahan sa paglabag nila sa batas. Marami pa nga guys ang mga katanungan about nga sa devil fruit na ito. Dahil katulad nga ng sinabi ko kanina guys, kakaunti pa nga lang nga ang impormasyon na ipinapakita nga o inilalabas nga about nga sa devil fruit. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano sa tingin nyo? Saan nga kaya galing ang devil fruit? Or kung bakit nga kaya hindi nakakapaglangoy ang mga gumagamit nito? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box, at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!